Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher G na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa batang laging nakikinig sa bili ng kanyang tatay na pinamagatang Mga Bili ni Tatay Bok kay Pai. Isinulat ito ni Sheila May L. Ortiz mula sa Cabuyao City Division. Iginuhit naman ni Jewel L. Cabriga ng Quezon Province Division. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook narration ng inyong lingkod, Geneva P. Salud mula sa Senator Maria Calo Katigbak Memorial School, Division of Lipa City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Mga Bili ni Tatay Bok kay Pai. Sa tahanan naming mga buko Pai, sinasabi ni Tatay Bok sa akin, "Ay, mag-ingat ka palagi." Marami siyang bilin saan mang sulok ng bahay. Bili ni Tatay Bok pagkatapos maglampaso sa salas. "Ay, dahan-dahan sa paglakad sa sahig, baka madulas ka." Bili ni Tatay Bok habang nagsisindi ng kandila sa harap ng altar. "Ay, mag-ingat sa posporo, baka mapaso ka." Bili ni Tatay Bok habang nananahi siya. "Ay, mag-ingat sa karayom, matulis ito, baka matusok ka." Bili ni Tatay Bok habang nagbabalat ng sibuyas sa kusina. "Ay, mag-ingat ka sa paghawak ng kutsilyo. Huwag mong paglalaruan ito, baka masugatan ka." Bili ni Tatay Bok tungkol sa medicine kit. "Ay, huwag mong inumin ng mga gamot dito nang wala akong paintulot, baka malason ka." Bili ni Tatay Bok habang ipinapakita niya sa akin ang asido na palinis ng banyo. "Ay, iwasang paglaruan ng mga ito at baka masilang ka." Bili ni Tatay Bok habang pinapaandar niya ang electric fan. Isang araw, sa aming kusina, niyaya akong maglaro ni Cherry ng luto-lutoan. "Pai, etong kutsilyo, hatiin mo yung dahon," sabi ni Cherry habang iniaabot sa akin ang kutsilyo mula sa aming lagayan. "Ayoko! Sabi ni Tatay Bok, huwag ko daw paglalaruan ng kutsilyo, baka masugatan ako," tugon ko. "Sige, ako na lang," pagpupumilit ni Cherry. Maya-maya, "Aray!" Malakas na sigaw niya kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kanyang daliri. "Naku! Cherry! Nasugatan ka! Tara kay Tatay Bok para magamot niya ang daliri mo," wika ko. Habang ginagamot ni Tatay Bok ang daliri ni Cherry, naghanda ako ng isang basong tubig para kay Cherry. Ikinuha ko siya ng biskwit. Maingat kong binuksan ng biskwit gamit ang isang gunting. Dito nagwawakas ang ating maikling kwento. Naway naibigan ng lahat at nakapulot kayo ng magandang aral. Tandaan, palaging makinig sa ating mga magulang.
Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.